Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom. No? Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded at the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different, successful, ma'am. So, how do you measure po yung success ng war on drugs? But because there is na-minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na-eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate no country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am, hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo ma-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? In the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals,
and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Mga nagmamanufacture ng droga during that time, kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinagagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, balian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam niyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulong, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80. Overcrowded na. So, yung iba, correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Diba dapat obligasyon ng pamahalaan na provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan.
Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa lupa, sa dagat? Nakita ko po ba yan, ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng drug, biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako ma-assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito naman katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po, Mr. Chair, $30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan That we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi naman tatapos. Hanap buhay nga. pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair. Yan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking ni Hindi dapat, ma'am. Pero kung talaga Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. Batas sa inyo po, whether dito sa bansa Well, or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking is that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What Sa ano niyo yun? what can else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from you. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli
civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you. Or you will die as an idiot. At yung kriminal, mayang doing his thing. Okay. Ayun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang ano man, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, whether really criminal or your enemy, galit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Papadrama pa tayo. Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them tama to yan. draw their guns. Tama yan, Tom. Okay? So ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh yung bata po, meron bang yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga basta na lang nakursunadahan, etc. So wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? Tayo talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to wag siyang pumasok diyan sa aggression. You'd never understand it. Wag na lang. Your hypothetical Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli. Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo? point of
ang Tagalog niyan is ganon ako gagagok. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagagok. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka mabarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyong sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon, ako na ang pumatay. Hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang. Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya po, Oo. papatayin niyo. Sasama, tawagan kita. Kasama ko. Ay, hindi po. Ayoko Hindi, sama. Ayoko. Castro. Yun nga po, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Kaya Gusto mo, nga. magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pagka sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga in-check. No, Hindi that po is tayo the against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese, lalo na kung Chinese Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at
kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael Kaya- Yang nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o sa Davao, may malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat Okay. ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan ngayon, ako mismo ang gugurgur sa taon. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I love my Last country question na po, more than Sir. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, ano, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, no, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si Ma'am, Attorney I am Neri, not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair, to explain